Title. Ano tawag dito? Pinitch siya ito kailan, tapos accepted mo agad. Um, Binigay po nila agad yung script. And then, nung nabasa ko na about ano sa urban legend and based sa true story, sobrang excited talaga ako. And hindi ko pa natatapos basahin yung buong script, nag-yes agad ako. Kasi, di ba, ngayon alam natin na malakas yung horror films. And for sure, ito yung chance na makanood yung mga tao. Diba? Kasi ako naniniwala po ako na yung mga tao talaga ngayon, magbabayad sila and mag-effort silang pumunta ng sinehan kapag meron silang intent na ma-feel para mapatunayan nila na hindi sayang yung babayad nila eh. So, I think yung itong material na to, ito talaga yung alam ko na mag-iyes ako. Kaya, Kahit alam mo matagal kang mag-prosthetic. yes, Tinanggap opo. mo. Opo. And kasama talaga siya eh. Kasama siya sa process, kasama siya sa experience. Tapos immortalize ka ng ganyan. Opo. Mahirap po talaga siya, sa totoo lang. And sabi ko nga sa kanila, parang isa-sacrifice ko talaga yung balat ko. Ako, grabe ko talaga yung skin asthma ko. So, isa-sacrifice ko kasi gusto ko talaga yung gawin. Bahala na kung ano man yung mangyari sa face ko right after. Pero Ren, hindi naman to first horror mo, pero parang mas level up to. No? Hindi ba nakakatakot yung ganyan na hindi mo naiisip na baka sapian ako sa set? Actually, pinapakaramdaman ko po sa bahay. Baka may sumunod or baka hindi niya gusto yung ginagawa ko, yung mga ganon. Kasi totoo po yung mga sinabi namin kanina na heavy talaga yung place. May something talaga. And sabi nga nila kapag nagagambala po sila, may chance talaga na sumama sa'yo pa uwi. Pero ako, nung shoot, hindi ko masyadong pinapasok sa isip ko na baka may mangyari sa akin masama. Enjoy ko lang talaga siya. Pero yun nga, scary of course, and inabangan ko nga kung meron talaga experience and, di ba? Pero may ritual ka bang ginagawa? Bago mo gampanan yung role ni nagdarasal ka ba? Or after, nagdarasal ka para hindi sumunod? Nagpapagpag ka? Parang ganyan. Wala naman po. Pero meron one time sa bahay, nung nag-shoot kami. And parang mayroong araw na bakante kami and nanonood ako ng horror films. And then, grabe yung, hindi ko alam kung bakit natakot ako nung time na yon kasi konting kalabog lang. Alam niyo yung ganun? So parang feeling ko parang nadadala ko siya. Nadadala ko sa bahay, nadadala ko yung takot, nadadala ko yung experience, nadadala ko si Marita sa utak ko. And yun, wala namang ritual, wala namang mga ganung bagay. Mas sa process ko siguro bilang actor kung paano ko mapanindigan yung story ni Marita. So, maganda. Gusto ko talaga Sige, go. Willing ka bang iuwi yung poster niya at lagay sa bahay niyo? At makakasalubong mo everyday? Why not? Sa totoo lang, isa po ito sa mga kinuna namin ng pictorial na isa lang siya. Pero ang dami kong favorites na hindi niyo pa nakikita and mas scary. And medyo nangingialam ako sa promo, ganon, and sa mga materials. So, nagsusuggest ako, ganyan. Pati nga yung suicide, pinakialaman mo. Suicide scene. Kasi, sayang po, diba? Sayang kung may mga ganito tayong may mga magandang material tayo, panindigan natin, gawin natin ng 100%. So, yun, exciting. Gusto ko po na binigay sa akin to ngayon. And sana masundan pa. Kasi gusto ko pong gumawa ng horror. Type mo. Opo. Ren, pansin namin para talagang nandun ka na sa mga mainstream film, no? Parang talagang graduate ka na ba sa pagpapasexy? Or if given a chance, maganda yung role, are you going back to sexy scene kapag binigyan ka ng pagkakataon? Or talagang graduate ka na doon? Ako naman po, bilang actor, lagi ko pong sinasabi na part ng job talaga namin is ibigay kung ano yung kinakailangan. Kung ano yung kinakailangan ng material na hinahain sa amin. And hindi mo masasabing actor ka kung hindi mo ibibigay yung 100% mo. So kung meron nang ilatag sa akin na kailangan kong magpakita ng skin, hindi ko po yun ipagdadamot sa kanila. Pero, i-make sure ko siguro na siguro ngayon mas magiging maingat po ako.
And mas kailangan kong piliin kung ano yung mga dapat kong gawin. And mas kailangan kong i-make sure talaga na, ano po yun, nagle-level up po yung mga ginagawa natin. And gusto ko po talaga kasi na makatulong dun sa industriya natin na gusto natin makagawa and makapalabas ng mga quality films and mga quality content, lalo na po ngayon, diba? Nakikita po natin na nagle-level up yung mga teleserye, nagle-level up lahat ng mga ginagawa ng mga sa entertainment industry. So, nandun po yung focus ko. Mas gumawa ng mas kakaibang mga genre, mas ma-challenge yung sarili ko bilang actor. So, kung ano yung ibigay sa akin, as long as nag-grow ako bilang isang artista, hindi po ako magnunuto. Clear mo yung things na hindi ka naman namimili ng project. Parang ganun. Ngayon po, aminado ako pag kayang-kaya ko siyang gawin and maganda yung material, talagang go ako. Lagi ako nag-yes. Mm-mm. Sexy Pero, horror. pag- Sexy horror. Sexy. Why not? Opo. Siyempre ako, fan ako ng mga pelikula na mga ganon, diba? Like mga First Bud. Madami tayong mga napapanood na kailangan ng skin, kahit horror. Basta nandun po ako sa quality content. And mas mabibigay ko sa sarili ko na kailangan happy ako, hindi ko pagsisisihan right after. Kasi ayoko na po mangyari before yung parang, ano ba yun? Ano ba yung ginawa ko? Masaya ba talaga ako? Or ito ba talaga yung gusto ko? Ayoko na mapunta ulit doon. So, yun. Kaya ito po yung mga pinipili ko ngayon. Kasi may mga certain areas ako before sa career ko na alam ko talaga na hindi po yun yung gusto ko or hindi yun yung road na gusto ko takakay. Ren, give us update lang. Yung naudlot yung love life ni Jerome. May nangyari ba doon? Wala ba nangyari? Or Weird po kanina kasi sa Miss MJ. Tinanong niya rin. Kasi meron daw siya interview na bigla daw out of the blue, biglang binanggit ng Jerome na meron siya mga sinasabing, ako, di ba alam ni Jerome? Tapos siguro mga 2 days, 3 days ago, nag-DM siya sa akin. Nag-reply lang naman siya sa isang story ko, which is normal, pero ang weird na pare po kayo ng question and about sa kanya. Wala naman. I think. hindi natuloy na nanligaw? Walang ganong nangyari? Or walang date na nangyari? Parang ganon. Ako po kasi kung hindi naman nagtanong yung tao, parang hindi ko consider. Pero, parang wala. Pero kamusta love life ngayon? Single or meron bang tanong mo kay Marita? Ako po, masaya po ako sa kung anong nangyayari ngayon. Kasi ito po talaga yung gusto ko. And kung meron man siya na willing mahalin tayo ng buo, ibig ko sabihin sa mahalin ka ng buo is tatanggapin yung career mo na ito yung ginagawa mo and i-respect yun. And why not? Diba? Basta gusto ko gusto ko naman maranasan yung proud sa'yo, yung gano'n, yung support ka, yung gano'n, yung healthy relationship, gano'n. So, kung may darating na gano'n, okay. Showbiz or non-showbiz? Kung bibigyan ka ng choice. Kuha ko lang po talaga. Ah. Well, hindi ko naman sinasabi na hindi marunong magpahal yung mga taga-showbiz. No? Pero mas pipiliin ko po yung tahimik. So, Non-showbiz. sana non-showbiz. Kasi, mas makakatulong din sa mental health ko. Yun. And naranasan ko po kasi before eh. So, sana non-showbiz na lang. Pero mas gusto mo ba na ganyan, na solo ka lang na walang ka-love team? Or parang gusto mo rin yung parang yung kagaya ng nangyari kasi yung Jerome na may love team ka, parang ganyan? Sa totoo lang, gusto ko rin naman maranasan po yun. Gusto ko talagang maranasan na magkaroon ng, hindi man as in super Love team. phenomenal love team, pero sana maranasan ko din yung tipong may mabuong samahan and then tatangkilikin ng mga tao and then mamahalin ko ng mga tao. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin maranasan po yun. And kung hindi man mabigyan ng chance, siguro okay lang din ako na solo or kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. And para naman sa akin, hindi naman doon naka-base kung ano yung mga mangyayari sa career mo or kung magiging successful ka ba or hindi. Para sa akin, kailangan mong galingan talaga sa lahat ng ginagawa mo, whether may partner ka or wala, para mag-excel ka talaga sa industry.
Kung may choice ka ba, sino pa yung mga leading man na gusto mo makasama sa mga susunod mong project? May mga dream ano ka ba na gusto mo makasama? Sa tagal mo sa industry, di ba? At medyo may pangalan ka rin na rin naman, di ba? Ako hindi po. Ngayon po kasi sa mga napapanood ko, mas doon ako sa side na parang challenge ako bilang artista kapag siya yung naka-excel ako. Hindi ko pa kasi siya naka-work before, pero nakakasama ko siya. Kasi friends kami ni Janine. Ni Janine. So, gusto ko po maka-work si Paolo Avellino. He's a good actor talaga, lalo ngayon na pinapanood ko yung serye nila and sobrang galing. And yun po yung mga gusto kong maka-work, yung alam kong may makukuha ako and busog na busog ako pag naka-eksena ko siya. And naku-work ko na si Carlo eh. Actually, hindi niya alam. Hindi alam ni Carlo na siguro medyo hassle nga pag pinanood niya siguro yung mga interviews ko before and then lagi pag tinatanong ako sino gusto kong maka-partner or makatrabahong artista lalaki, lagi siya yung sinasagot ko. Carlo. Si Carlo Kina. po talaga. So, nung nakasama ko siya sa kung hindi lang tayo sa movie, yun, happy. Pero sana mas mabigyan pa ng chance. Kasi Na kayong dalawa. Opo, no? Sana. Ako, gusto dun po ako. Yung magandang material at magaling na actor na kasama kasi makakatulong talaga sa akin. Hindi kayo ba kinausap ni Coco na maging part uli ng Batang Quiapo? Kasi di ba parang naging magkasama kayo before, di ba? Sa provincial. May communication pa ba kayo? Yung mga nakakasama ko dun before, open pa rin po yung communication. Nandiyan pa rin naman yung DM and all. Actually, meron parang inquiry lang naman. Pero nagka-conflict po kasi before. So, dapat papasok ako. Batang Quiapo? Yes, pero parang nagka-conflict. So, hindi natuloy. So, sana mabigyan Magkaroon tayo ng chance, or mapunta tayo sa ibang role. Kasi, di ba, ang taas ng ratings, pinapanood ng mga tao, sinusuportahan. So, gusto natin maging part ng gano'n. And sana mabigyan ng chance. Kasi, syempre, sino ba namang hindi gusto makatrabaho at sino Martin. So, sana. Okay. Please invite them na lang to watch itong Marita. Yes, opo, Marita, malapit na November 22 na po sa lahat ng sinehan. So, supportahan po ninyo. At lahat ng local films na lumalabas ngayon, supportahan po ninyo. Ibalik po natin yung mga sarili natin sa sinehan. Dahil iba po talaga, kapag manonood ka ng horror film and mapapanood mo siya sa big screen. So, ibigay po natin sa sarili natin yun. Dahil deserve natin mga good quality na local films. So, supportahan po ninyo. Marita, November 22. Thank you.